Hello, what's up guys? Nagbigay na po ng recommendation ang ICI o Independent Commission na kasuhan itong mga tiwaling opisyal na tumanggap ng kickback mula sa flood control scandal. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po. Welcome po muli kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po guys, narito po ang balita na nagbigay na po ng hudyat o recommendation ang ICI na kasuhan itong mga opisyal na sangkot sa anomalya ng flood control scandal. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, pwede bang paki-like ang video, paki-subscribe, paki-pindot na rin po notification bell para update kayo sa mga bago kong i-upload na video. At ito na guys, umpisahan na po natin. Narito po ang balita na dapat natin panoorin. Kasi sa tagal-tagal ng panahon mga kababayan ay magkakaroon na po ng resulta na dapat na po managot o makulong itong mga taong may kinalaman sa pamamagitan ng mga suhol o kickback. At narito po ang balita mga kababayan. Panoorin po natin. Today, October 29, 2025, we are already 44 days old. We will be submitting our interim report and recommendation to the Office of the Ombudsman on the alleged involvement of several incumbent and former members of the House of Representatives and the Senate in obtaining bribes or unwarranted monetary benefits from flood control project contractors. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. 1, former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations: direct or indirect bribery and corruption of public officials under Articles 210, 211, and 212 of the revised Penal Code. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of the Public Act 3019. Plunder as defined and penalized under Section 2 of the Public Act 7080. So ayun guys, napanood po natin kung sino yung mga taong inirekomenda na kasuhan ng ICI o Independent Commission na si dating DPWH Bernardo at itong si Senador Joel Villanueva at saka si Senador Jingo Estrada at saka yung iba pa, lalo na si Saldico. Ngayon guys, magkakaroon na po ng hustisya. At hindi lamang doon mga kababayan, hindi lamang doon magkakaroon ng katapusan. Hindi lamang doon mga kababayan, kundi dapat bayaran, makuha din, may balik din yung pera na nakuha nila mga kababayan. Dapat itong ibalik o isauli sa gobyerno. At sabi naman mga kababayan ng investigasyon na dapat talaga may balik ito. Ngayon, yan na po mga kababayan ang resulta ng investigasyon. Kasi sabi nga na po ng ating mahal na Pangulo na huwag madaliin ang pagbibigay ng kaso o kasuhan. Kasi sabi nga niya, ang pagpapakulong madali, pwedeng sabihin na ikulong mo yan. Pwedeng ikulong pero magkakaroon ng pananagutan kasi kailangan bago mo ikulong yung tao, kailangan matibay ang ebidensya para hindi ito makalabas. Kumbaga, walang balik. Kasi kapag makulong ang tao na walang katibayan na ebidensya, pwede silang balikan ng mga taong ikinulong o nakulong.
Kaya malinaw ang sinasabi, pinag-uutos ng ating mahal na Pangulo, kailangan may matibay na ebidensya. Hindi puwedeng madaliin ang pagpapakulong sa isang tao kasi sabi nga niya, madaling gawin 'yan na ipakulong pero kailangan natin ng matibay na ebidensya para ang tao ay ikulong. Kaya yun guys, 'yan po ang balita na, breaking news ito na nagkaroon na ng recommendation. Ibig sabihin siguro natapos na investigasyon na dapat na itong kasuhan itong mga taong ito na mayroon kinalaman sa flood control scandal. So, abangan po natin mga kababayan kung sino pa ang kung ito ba ay talagang ipapatupad. Ngayon, ilagay niyo lang po sa comment section kung ano po ba ang masasabi ninyo dito sa recommendation ng ICI o Independent Commission in Structure. So, yun guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito lamang. Magkita-kita po muli tayo sa sunod na mga video. Kaya update lamang tayo mga kababayan sa mga nangyari lalo na itong flood control scandal. So, maraming salamat. Ingat po.